Ika nga ng kasabihan, bigyan mo raw ng isda ang isang tao at pakakanin mo siya ng isang araw. Pero turuan mo raw siyang mangisda at siya ay magiging illegal fisherman. Minsan, habang buhay daw siyang kakain. Pero paano naman yung isda? Ano ang kanyang kakainin? Habang buhay na lang ba siyang aasa sa mga ipamumudbud ng nag-aalaga? Paano kung ang isdang inaalagaan pala ay kakaiba? At kakaiba rin ng gustong lamanin ng kanyang sikmura. Ang mga isdang gaya po ng tilapia, karpa at iba pa ay nabubuhay sa pagkain sa mga maliliit na halamang pantubig. At may mga isdang gaya ng tangigi at lapu-lapu na ang puntirya naman ay mga isdang mas maliliit sa kanila. Pati na rin ang mga hipon at pusit. Pero alam natin na may mga isdang sadyang kayang kumain ng karne ng tao. At may mga tao na pinipiling mag-alaga ng mga isdang ganito. Sila mga kapatid ay mas maliliit pa, di hamak, sa mga pating at sa mga balyena at iba pang mga halimaw ng dagat na napapanood natin sa pelikula. Ika nga ng sequel nung isang pelikula ni Steven Spielberg, Natutulog Ba ang Diyos? Ang mga isdang tinutukoy ko ay magkakasya pa sa iyong mga bag at bulsa. Pero kapag nagkumpulan, ay kinatatakutan talaga sila. Dahil sa talas ng kanilang mga ngipin at dahil sa kanilang mga makapangyarihang mga panga. Simulan na natin sa Sana Lord. Ang dulang sinulat po ni Ginoong Orly Aquino tungkol sa isang binata na piniling mag-alaga ng pirana sa bahay nila. Ito na po ang dulang pinamagatang Talim sa Tubig. Bumubulok na naman ang tubig sa fish pond ng mansyon. Parang may mga istang gustong magsiawan sa tubig ngayong gabi. Tumigil na ang pagbulwak sa tubig. Parang naramdaman ng mga isda na may tao rito sa gilid ng fish pond. Ba't kasi kinulayan pa ng pula ni Cernic ang tubig dito? Di na tuloy makita man lang ang dati nagagandahang mga goldfish dito. Gayong dati, pag sinasawsaw ko ang kamay ko sa tubig ng ganito, nahahawakan ko pang ibang maamong goldfish at... Ang kamay ko! Walang ya! May biglang umatgat sa kamay ko! Diyos ko! Ang mga daliri ko naputol! Naputol! Sir Nick, ang mga daliri ko po naputol. Yung boses mo, manang tita. Kanina pa nahihimbing si Remy. Baka magising ang asawa ko sa ingay mo. Ang kirot po ng kamay ko, sir. Malayo sa bituka yan. Baka pwede pong dalhin niyo po ako sa Hindi na kailangan. May mga gamot tayo dito sa mansyon. Ako nang gagamot sa'yo. Pero, sir... Sundin mo na ang utos ko! Kayo pong bahala, sir. Huwag mong ipapaalam sa kahit na sino nangyari sa'yo, manang tita, ah. Huwag na huwag. Kung ayaw mo magalit ako't mas masama ang mangyari sa'yo.
Enrique Residence? Hello? Inay? Elmer, anak, Oh, ba't ho kayo napaiyak, Inay? wala anak. Natuwa lang ako na tumawag ka. Kasi ilang araw kang di tumawag dito sa mansyon. At ngayon lang ulit tayo nagkausap. Naging busy ho kasi ako sa project ng klase namin. Lalo mong pagbutihin ang pag-aaral mo, ha, anak? Oo naman ho, Inay. Para matupad ko ang pangako ko sa puntod ng yumao mong ama, na igagapang ko ang pagpapaaral sa iyo hanggang makatapos ka. Opo, Inay, napatawag ho ako dyan sa pinapasukan nyo. Kasi di ho kayo nakauwi kahapon. Dati naman ho, tuwing katapusan ng buwan, umuwi kayo sa bahay natin. Kasi anak, naging masyado kasi akong abala sa mga trabaho ko rito sa mansyon. Sige, hayaan nyo ho, Inay. Pag nakatapos ako ng pag-aaral, di na kayo mangangamuhan. Manang tita, Diego? Diego, ang tigas ng ulo mo, manang tita. huwag ka na magalit. Ba't gumamit ka ng telepono? Anak ko naman yung tumawag at nakausap ko naman. Kahit naman po, ang bilin sa akin ni Sir Nick. Diego, bantayan mo mabuti si Manang Tita. Huwag mo siyang hayang gumamit ng telepono. At huwag mo siyang palalabasin na mansyon, ha? Alam mong pinagbilinan ako ng ganun ng ating amo, manang tita. Bakit ba parang bilanggo kung tratuhin niyo ako? Kasalanan mo. Wala naman akong ginagawang masama. Lumapit ka pa rin sa fish pond, kayo ipinagbawal nga ng amo natin na huwag tayo lalapit doon. Diego, bago ako nanilbihan dito sa mansyon, gwardiya ka na dito. Ba't parang may tinatago si Sir Nick sa fish pond? Ano pang sikreto ng amo natin na yan? Ano, Elmer? Nag-aalala ka sa inay mo? Oo, Bea. Kaya di ko agad napansin ang paglapit mo sa akin dito sa campus. Akala ko pa naman nagsiselos ka sa isang kaklase nating gustong manligaw sa akin. Ha? Ba't ako magsiselos? Alam ko naman ako ang mahal mo. Talaga? Makikipagrelasyon ba ako sa'yo kung di ikaw ang mahal ko? Pero ba't ka nga pala mag-aalala sa inay mo? Sabi mo maayos naman ang lagay niya nung huli mo siyang nakausap. At ang sweldo niya ay napapadala na sa iyo ng gwardya sa pinapasukan niya. Ayun na nga. Di ko na kasi makausap ang inay ko tuwing tatawag ako sa mansyon. Laging wala siya ron. Pakiramdam ko, tinatago ang inay ko sa akin ng gwardya ron. Elmer... Ewan ko, Bea. Ewan ko. Pero malakas ang kutob kung may problema ang inay ko sa mansyon. Mabigat na problema. Problema? Remy, wala akong problema kay Manang Tita. Ba't narinig kong pinagbilinan mo ang kasambahay nating yun na huwag gumamit ng telepono, Nick? Kasi may pagkanerbiyosa siya, samantalang si Diego marunong sumagot. At halos kilala niya mga kapartner natin sa negosyo. Kaya sa kanya ko tinokang pagsagot sa telepono. Yun nga kaya ang dahilan? Magtiwala ka sa akin, Remy. Ipinapaalala ko lang sa'yo, Nick. Kahit mahirap ka lang, minahal kita. Pinagtiwalaan, pinakasalan. At ipinabahala ko sa'yo mga negosyong naiwan ng aking yumaong mga magulang. Pero wag mo akong lolokohin at masama akong magalit. Bea, bukas di kita maihahatid sa inyo, ha? Ba't naman, Elmer? Dahil ba may ibang nag-aabang sa akin sa labas ng gate nitong university at gustong maghatid sa akin? Hindi naman yun. Hindi ako papasok bukas kasi dadalawin ko ang inay ko. Sabi mo malayo dito sa university ang pinapasukan niya. Oo, pero hanggat di ko nakikita at nakakausap ang inay ko, hanggang di ko natitiyak na maayos sa lagay niya, hindi mapapalagay ang loob ko.
Para sa'yo, Diego. Maraming salamat, Sir Nick. Sabi ko naman sa'yo eh. Sundin mo lang lahat ng utos ko at bukod sa sweldo mo, tatanggap ka ng bonus sa akin. Wala ka naman magiging problema sa akin, sir. Dapat lang. Ang sikreto nyo ay lihim ko rin. Talagang walang ibang dapat makaalam ng mga sikreto ko, Diego. Lalo pa sa mga alaga ko sa fish pond. Diyan ka na lang, manang tita. Sir Nick, bakit pinatayo mo ako rito sa gilid ng fish pond? Sabi ni Diego, gusto mong malaman kung anong sikreto ko. Malalaman mo ngayon, manang tita. Malalaman mo kung anong uri ng isda ang mga alaga ko sa fish pond na yan. Sir Nick, At matitikman mo ang bangis at talas na mga ngipin ng mga isdang pumapatay. mga istang pumapatay. Mga killer fish ang mag-uuna-unahang papatay sa'yo. Ngayon na itulak na kita sa fish pond, manang tita. Mamamatay ka na! Mamamatay ka na! May humangat sa katawan ko. Mga pirana. Napakaraming istang pirana. Pirana! Napakaraming pirana! Tulungan niyo ako! Tulong! Manang tita! Manang tita! Hoy! Manang tita, gising! Gumising ka! Diego? Anong ginagawa mo rito sa servant's quarter? Napapasok ako rito dahil narinig ko sa labas na sumisigaw ka. Ay, Diyos ko, salamat, panaginip lang. Kala ko totoo na ang... Alin, manang tita? Diego, pinangungot ako. Mga isdang laman daw ng fish pond dito sa mansyon. Ang mga isdang alaga ni Sir Nick ay mga pirana! Tao po! Tao po! Sino ka? Magandang tanghali ho. Ako ho si Elmer, anak ni Aling Tita na kasambahay dyan sa mansyon. Pwede ho bang pumasok? Wala rito ang nanay mo. Inutusan na aming amo sa labas. Ewan ko nga kung saan. At di ko alam kung anong oras siya uuwi. Maghihintay ho ko hanggang dumating ang inay ko. Hindi pwede. Bawal umistambay dyan sa labas ng gate. At kahit sa malapit dito, uso kasi nakawan sa lugar na to, kaya umalis ka na. Pero... Pag di ka umalis, baka mapagkamalan pa kita magdanakaw. Baka mabaril pa kita. Sige, lumayas ka na. Naiwan pala ni Nick ang cellphone niya sa ibabaw ng tokador. Sino kaya tong tumatawag sa kanya? Hello? Hello? Pwede makausap si Nick? Sino to? Si Micah. Micah? Sino to? Ako si Remy, asawa ni Nick. Ikaw pala. Ba't ka tumatawag sa asawa ko nung kailangan mo? Secret. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Masyado ka naman kasing serious kaya biniro kita. Ano ka ng asawa ko? Babae ka niya? Kabit ka niya? Hulaan mo. Walang iya ka? Bye! Hello? Hello?
Anong gusto mo, Elmer? Juice? Kape? Wag na ho kayo mag-abala, Tio Ansel. Naparito lang ako sa inyo para humingi ng tulong. Baka pinansyal yan. Problema ko rin yun dahil maliit lang ang kita ng gaya kong pulis. Di ho pero, Chong. Si Inay ho, ang kapatid nyo. Oh, bakit? May sakit ba si Ate Tita? Wala naman ho, kaya lang. Namamasukan ho siya sa isang mansyon eh. Mahirap pigilan ang kasipagan ng inay mo. Oo nga, pero ang problema ho, Chong, parang may tinatago siya sa akin sa pinapasukan niya na hindi ko maintindihan. Kung ipinagkakaila sa iyo ng inay mo, baka may ginagawang anomalya ang kanyang mga amo. Chong, matutulungan niyo ho ba ang nanay ko? O masarap yung niluto kong merienda ha, Diego. Kahit anong klaseng paglalangis ang gawin mo sa akin, Manang Tita, wipek yan. Gusto ko lang namang makiusap ng konting pabor sa'yo. Sinabi ko na sa inyo, di ko alam kung anong klaseng isda ang mga alaga ni Sir Nick sa fish pond niya. Hindi naman yun. Ano ho yun? Ang anak ko, si Elmer, nakita ko siyang papalayo dito sa mansyon kanina. Tinaboy ko siya. Dahil ipinagbawal ni Sir Nick na makipag-usap ka kahit kanino. Hayaan mo na makausap ko kahit sandali lang ang anak ko. Hindi ho talaga pwede. Pakiusap naman, Diego. Huwag ka na makulit, Manang Tita. Hindi ko talaga pwedeng pagbigyan ng gusto mo. Kahit lumuha ka pa ng bato. Kahit di nagtapat sa akin si Diego, alam ko, may tinatago sila ni Sir Nick sa akin. At aalamin ko yun ngayong gabi. Ngayong nagpapahinga si Ma'am Renny at wala rito sa mansyon ng amo kong lalaki. Kikilos na ako. Ang kalahating kilo ng karning manok na itinago ko rito sa ref. Ito ang gagamitin ko para matiyak ko kung totoo ang masamang hinala ko tungkol sa mga isdang laman ng fish pond ng mansyon. Habang abala si Diego sa pagwagwardya sa harap ng mansyon, ilulubog ko na sa fish pond ang karne ng manok na tinalian ko. Nang mapalubog sa fish pan ang karne ng manok, biglang bumulwak sa tubig. Parang mga isdang bigla nang unahang umatake sa karne. Iaangat ko ang manok. Diyos ko! Ang manok na napalubog sa fish pond. May nakadikit na isdang umatngat sa karne. Totoo ang masamang hinala ko. Ang mga isdang pirana. Ang laman ng fish pond ay napakaraming pirana! Diyos ko! Mga pirana ang isda sa fish pond! Napakaraming pirana! Manang Tita, anong ginagawa mo? Diego! Huwag mong pinakialaman ng mga isdang alaga ni Sir Nick. Bakit? Ba't mo ako sinampal? Ilalagay mo ako sa alanganin. Alam mo ba mahigpit na ibinilin sa akin na amo natin na walang ibang dapat makadiskubre sa mga alaga niya isda sa fish pond? Kahit wala akong pinag-aralan, alam kong bawal mag-alaga ng mga isdang pirana. Labag yan sa batas! Di ka talaga nag-iisip. Pag nalaman ni Sir Nick ang ginawa mo, ang nalalaman mo, malilintikan ka sa kanya.
Nick. Micah, talagang napakaganda mo. At sariwang-sariwa dahil kalahati lang ng gulang mo ang edad ko, sweetheart. Malayong malayo ka sa asawa ko. Sinurpresa mo ko, ah. Hindi ko alam na darating ka ngayong gabi dito sa apartment. Ipapaalam ko dapat sa'yo na pupuntahan kita ngayon. Kaso, sweetheart, Ba't di mo nagawa? naiwan ko yung cellphone ko sa mansyon eh. Alam ko. Paano mo nalaman? Tinawagan kita kanina. Oo, at nakausap ko yung asawa mo. Ano ka ba naman? Lalo magdududa si Remy na may karelasyon akong ibang babae. Sinabihan nga niya akong kabit mo raw ako eh. Okay lang yan. Baka awayin ka ng asawa mo. Di na rin naman magtatagal ang buhay niya. Kaya? Magtiwala ka sa akin, Micah. Ilang araw mula ngayon, mawawala na sa landas natin si Remy. Mamamatay ang asawa ko sa patago pero malagim na paraan. Hoy! Hoy! Ha? Anong ginagawa mo rito sa labas ng mansyon? Wala. Anong wala? Kaya ako lumabas sa gate. Kanina pa kita nakikitang panay ang silip sa loob ng bakuran. Nagbabaka sakali lang ako makita ang inay ko. Wala rito ang nanay mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tinatago niyo lang sa akin na inay ko. Ang kulit mo naman. Malis ka na rito. Inay! Inay! Ang tigas naman ang ulo mo! May tutok sa akin ng baril na yan! Pag di ka lumayas dito, puputokan na kita! Pasasabugin ko ang utak mo! Totoo bang yung sinasabi mo, Elmer? Oo, Tio Ansel. Tinutukan ka ng baril ng gwardya sa mansyon na pinapasukan ng inay mo? Kaya tumawag ho ako sa inyo dyan sa presinto. Abay, hindi tama yon. Pwede mong kasuhan ng gwardyang yun. Ay, huwag na ho, Chong. Wala ho akong gagastusin sa asunto. Tulungan niyo na lang ho ako makapasok sa mansyon para malaman ko kung ano ang kalagayan ng nanay ko. Malabo tayong papasukin sa mansyon ng gwardyang nakainkwentro mo. Ano ang dapat natin gawin, Chong? Tatapusin ko lang ang pag-iimbestiga sa kasong hawak ko. At bukas, kikilos tayo para malaman ang lagay ng inay mo. Bea, hindi ko na may pagpapabukas ang pagkilos. Huwag mong sabihin nga awayin mong gwardya sa mansyon na pinapasukan ng inay mo, Elmer. Hindi naman sa ganun. Hintayin mo na lang na masamahan ka ng tiyo mo sa mansyon bukas. Baka sakaling makapasok kayo doon at makausap niyo ang inay mo. Iba ang plano ko. Ano? Papasukin ko ang mansyon ngayong gabi. Ha? Huwag, Elmer! Alam kong di rin ako papayagan ng tiyo ko, Bea. Kaya tinawagan kita. Ikaw na ang bahala magsabi sa tiyo ko ng lahat. Pag may masama nangyari sa akin. Lalo kang gumaganda pag tumatawa ka, Micah. Okay yung plano mo, Nick. Ako pa. Totoo ang sinabi mo. Sa balak mo, mabubura sa landas natin ang asawa mo nang wala akong pananagutan sa batas. Walang kasablay-sablay ang plano ko, sweetheart. Ubod ng bangis sa mga piranha na inismagel ko mula sa Africa. Mga red piranha na inaalagaan ko sa fish pond ng mansyon. Ang pinakamababangis na mga killer fish na animo razor blade ang talas ang ngipin. At ang killer instinct, matindi pa kaysa sa taong pusakal na kriminal. Sa bangis at dami nila,
ilang minuto lang nilang pagpipiesta ng buong katawan ni Remy. At kapag naglaho ng parang bula ang asawa mo, sa'yo mapupunta ang lahat ng may iwan niyang ari-arian. Siyempre naman. At ang lahat ng iyo ay magiging akin. Atin, Micah. Ngayon pa lang magdiwang na tayo, sweetheart. Cheers! Sinabi mo eh. Cheers! Tito Ansel, Buti tumawag ka sa akin, Bea. desidido ho si Elmer na pumasok sa mansyon na pinagtatrabahuhan ng kanyang nanay. Hindi tama yun. Malalagay siya sa alanganin. Sinasaway ko ho ang pamangkin niyo, pero ayaw ho niya akong pakinggan. Ay, tatawagan ko siya. Hindi niyo na ho siya makukontak, nagpatay siya ng cellphone. Ay, delikado ang ginagawa ni Elmer. Pwede siyang makasuhan ng trespassing. Bukod ho ron, baka madisgrasya siya. Elmer, Inay, ba't umakit ka sa pader at pumasok rito sa bakuran ng mansyon? nag-aalala ho ako sa inyo. Sabi ko naman sa'yo, maayos ang lagay ko rito. Ba't ho may benda ang isang kamay niyo? Kasi, wala to anak. Napasawsaw lang sa kumukulong mantika ang kamay ko. Kaya nalapnos. Kaya may benda, pero gagaling din agad to. Lumabas ka na rito sa mansyon. Inay, halata ko nagkakaila kayo sa akin. Hindi anak. Lumabas ka na. Baka makita ka ng gwardya. Sabihin niyo ang totoo. Di ako alis dito hanggat di ko nalalaman ang tunay na sitwasyon niyo. Inay, may nangyari ho ba hindi maganda sa inyo? May problema ho ba kayo rito? Ang amo kong lalaki, Elmer, lumalabag siya sa batas. Ano hong labag sa batas ang ginagawa ng inyong amo? Nag-aalaga siya ng mga isdang. Manang tita, pumasok ka na sa loob. Diego, Pumasok ka na sa loob. At iatid ko na sa labas ang anak mo bago dumating si Sir Nick. Inay! umalis ka na anak. May gagawin pa ako sa loob ng mansyon. Ikaw, liga. Nakad! Huwag mo ko itulak! Ano man ang sinabi sa'yo ng inay mo, wala kang maaaring pagsabihan nun. May ginagawa daw labag sa batas ang amo niyo. Dadalin mo yon sa iyong kamatayan! Ba't tinulak mo ako dito sa fish pond? Itanong mo sa mga isdang papatay sa'yo! Tumalungan at umangat ka sa buong katawan ko! Pirana! Napakaraming pirana! Tulong! Tulungan niyo ako! Iahon niyo ako rito sa fish pond, mga pirana! Walang tutulong sa'yo. Di ka na makakaahon ng buhay sa fish pond na yan. Inay! Inay! Pagpipiestahan ka ng mga isdang pumapatay, ubusin ng mga pirana ang kahuli-huling laman ng iyong katawan. Patay na siya. Si Sir Nick? Kailangan magmadali ako. Maliwanag kang itinawag sa akin ng girlfriend ni Elmer.
Nagpatay ho ng cellphone si Elmer para hindi ko na siya matawagan at di ko na ho siya kuliting pakiusapan na huwag niyang ituloy ang balak niyang pagpasok sa mansyon. Kailangan makarating ako agad sa mansyon at abutan ko ang pamangkin kong di pa nakakapasok doon. Delikado para kay Elmer na sapilitang pumasok sa mansyon. Buti kung kakasuhan lang siya ng trespassing at ipapakulong. Ang mabigat, baka barilin si Elmer ng gwardiyan na kaengkwentro niya. Ha? Remy? Oo, Nick. Gising pa ako dahil talagang hinintay kita. Halik ni Judas. Ba't ngayon ka lang umuwi? Saan ka galing? Nakipag-meeting ako sa ilang kliyente ng ating kumpanya. Trabaho nga kaya ang inasikaso mo o ang kalaguyo mo? Ano bang pinagsasabi mo? Umamin ka. Remy, wala akong kalaguyo. At sino yung Micah na nakausap ko sa cellphone mo? Kaibigan ko lang yun. Binastos niya ako. Mapagbiro lang talaga si Micah. Hindi kita mapipilit umamin kung ayaw mo, Nick. Pero wag kang pahuhuli sa akin. Pag napatunayan kong niloloko mo ko, mapapatay kita. Sino ka? Pulis ako. Pulis? Kapatid ako ni tita. Natutulog na si Manang Tita. Hindi ko ba siya maaaring makausap? Ano man ang kailangan mo sa kanya, ipagbukas mo na. Importante makausap ko ang kapatid ko ngayong gabi. Bilin sa akin ng amo ko na paggabi na huwag ako mag-entertain ng kahit sino. Baka pwede akong makiusap sa amo mo. Hindi ko pwedeng abalahin ang pamamahinga niya. Ay, nakikiusap naman ako sa'yo. Kulit ka nga talaga. Si Elmer, alam ko nagpunta rito ang pamangking ko. Wala naman ako alam sa sinasabi mo. Wala kang alam o ayaw mo lang magsabi sa akin ng totoo? Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Halata ko na nagsisinungaling. Umalis ka na. Huwag mo ako ipagtabo yan. Pag di ka umalis, magkakagulo Tinatakot tayo. mo ba ako? Wala sa bukabularyo ko ang manakot. Ito ang pruweba. Ba't nagbunot ka ng baril? Ha? Ibaba mong baril mo. Pag di ka nagbaba ng sandata mo, ipuputok ko tong baril ko nakatutok sa'yo. Magkakamatayan tayo! Diego! Sir Nick. Ibaba mo yung baril mo. Yes, sir. Anong problema rito? Pulis daw siya, sir. Kapatid daw siya ni Manang Tita. Pakiusap, sir. Pakibaba niyo yung baril niyo. Okay. Salamat. Sir, gusto raw niya makausap si Manang Tita. At hinahanap niya ang pamangkin niya. Nang di ko siya papasukin sa mansyon, nagalit siya. Kaya nagkatutukan kami ng baril. Buti pala nauuhaw ako at naisipan kong lumabas sa kwarto. Kung di ko kayo nasulyapan baka nagkamatayan na kayo rito. Nakikiusap naman ako na maayos. Walang problema. Papasukin mo siya, Diego. Pero sir... Ako pa mismong sasama sa kanya para makausap si Manang Tita. Para wala maging problema. Para hindi na dumanak ang dugo rito sa mansyon. Sir, dito ka na lang maghintay sa tabi ng fish pond, ha? At papupuntahin ko na lang dito si Manang Tita para magkausap kayo. Okay. Sige. Salamat. Habang naghihintay ka, maglibang ka muna sa pagmamasid sa mga alaga kong isda. Hindi ko makita yung mga isda, sir, Makikita mo rin yan. Kulay pulang tubig, Lalong pupulang tubig sa fish pond pag napahalo dyan ng... Dugo mo! Sir!
Bakit tinutulak mo ako dito sa fish pond? Magsama kayo dyan ng pamangkin mo! May mga biglang lumaluhong at mumamatlat sa katawan ko! Ano to? Mga pirana! Aray! Napakaraming isdang pirana! Sige, mga alaga ko, magpakasawa kayo sa katawan ng pulis na yan. Huwag kayo magtitira. At marami pa, mga pirana. Maraming katawan pa ang pagpipiestahan yung ngat-ngatin at lalamunin. Diyos ko, tulungan mo po ang kapatid ko. Saan ka pupunta, Manang Tita? Diego, huwag kang humarang sa daraanan ko. Magbalik ka sa servant's quarter. Nakita ko, ang kapatid ko si Ansel, itinulak ni Sir Nick sa fish pond. Yun lang ang dapat sa makulit na parak na yon. Diego, tulungan natin ang kapatid ko. Iahon natin siya sa fish pond. Pag hindi, papatayin siya ng mga isdang alaga ni Sir Nick. Papatayin ang kapatid ko ng mga pirana. Sinabi mo, Manang Tita? Ha? Ano yun? Ma'am Remy, May alagang mga pirana ang Sir Nick mo? meron po, ma'am. Nasa fish pond. Kinulayan ng asawa niyo ng pula ang tubig doon para maitago ang mga alaga niyang isdang pirana. Ma'am Remy, huwag kayong maniwala kay Manang Tita. Di totoo ang sinasabi niya. Diego, tumahimik ka! Yes, ma'am. Ma'am Remy, tulungan niyo po ako. Iligtas po natin ang kapatid ko. Pag di po siya naiahon agad sa fish pond, mamamatay siya. Papatayin siya ng mga pirana. Tahimik na uli ang tubig sa fish pond. Busog na ang mga alaga ko. Nick! Remy, halika. Mahal kong asawa. Lumapit ka dito sa gilid ng fish pond. Demonyo ka? Tingnan mo tubig. Pulang-pula. Baliw! Lalong namula dahil sa dugo ng mga naging biktima ng aking mga alaga. Nasisira na ang ulo mo para mag-alaga ka ng mga pirana at para maatin mong ipapatay sa mga isda ang iyong kapwa. Huwag kang mag-alala, Remy. May susunod pang biktima ang mga piranha. Ikaw! Batiwan mo ako! Hindi ka makakahulagpos sa pagkakahawak ko! Bago mo ako ibilang sa mga biktima ng kabaliwan mo, mananagot ka sa batas, isusuplong kita sa mga otoridad! Magsuplong ka sa mga piranha! Iahon mo ako dito sa fish pond! Paalam, mahal kong asawa. Inahan ka sa mga isda ang katawan ko! Sige, mga alaga ko. Mga piranha, magpakasawa kayo. Magpiesta kayo sa katawan ng asawa ko. Ngat-ngatin niyo siya. Lamunin niyo siya hanggang mamatay. Diego, pakawalan mo ako! Kahit anong piglas ang gawin mo, Manang Tita, di ka makakawala sa pagkakagapos mo. Ba't mo ako ginapos? Kasalanan mo. Ipinahamak mo si Sir Nick sa kanya asawa. Diego, huwag kang maging sunod-sunuran kay Sir Nick. Wala siyang konsensya. Baka mapahamak ka rin dahil sa kanya. Mahimik ka! Diego, ba't iginapos mo pa ang matandang yan? Naghihintay lang ako ng utos mo, sir. Patahimikin mo na siya. Yes, sir. Kanina pa naghihintay sa kanya ang mga alaga ko. Diego, Manang Tita, narinig mo ang utos sa akin ng ating amo. maawa ka sa akin, Diego. Huwag ka sa akin magmakawa. Sa mga pirana, Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Diego! Paalam, Manang Tita! Hinangat-gat na ang katawan ko ng mga isda.
Diego. Sir, ba't tayo huminto dito sa gilid ng fish pond? 3 kalansay na ang nakalubog sa ilalim ng tubig. Akala ko may mahalaga kayong sasabihin sa akin. Meron nga. Dahil sa katapatan mo sa akin, uumentohan kita. Maraming salamat po, sir. Bilang pasasalamat ko sa iyo, magbubuhay hari ka habang buhay. Yun naman talaga matagal ko ng pangarap, sir. Pero hindi rito sa lupa. Sa impyerno! Sir Nick! Ba't itinulak mo ako rito sa fish pond? Sorry ka na lang, Diego. Pati ako'y dinamay mo sa kahayupan mo. Ang katawan ko! Ginangat-ngat ka ng mga pirana! Hindi ka na makakaahon ng buhay sa fish pond na yan, Diego. Tikman mo ang bangis ng mga piranha. Tikman mo ang malagim mong kamatayan sa matatalas nilang mga pangil. Oh, Micah, ba't di ka makakain? Busog pa ako, Nick. Baka naman ngayon mag-asawa na tayo at ikaw nang reyna dito sa mansyon kung ano-ano pa inaalala mo. Naisip ko lang mga alaga mong pirana. Oh, yung mga piranha? Oo, kaya dito kita niyayang magmerienda sa gilid ng fish pond. Gusto ko sana makakita ng isdang pumapatay. Madali lang yun, sweetheart. Tingnan mo. Dudukwang ako sa fish pond at magkukunwari akong isasausaw ko sa tubig ang isang kamay ko. Nakita mo, Micah? Biglang bumulwak ang tubig. Maya-maya lang, may ilang piranha na mag-uunahang lumukso sa ibabaw ng tubig para ngat-ngatin ang kamay ko dahil hindi kumikilala ng amo ang mga isdang pumapatay. Hindi lang kamay mo lang ang gusto ko makita ngat-ngatin ng mga pirana, Nick. Ang buong katawan mo. Micah! Ba't mo ako sinipa at inihulog dito sa fish pond? Tapos na ang pagkunuring pakikipagrelasyon ko sa iyo. Matapos tayong makasal at pwede mo pasalin sa akin ang lahat ng mga ari-ariang naiwan ng yumao mong asawa. Kailangan mawala ka na sa landas ko para masolo ko ang lahat ng kayamanang matagal ko nang inaasam. Walang iya ka! Ginangat-ngat na ako ng mga pirana! Tignan mo ang bangis ng sarili mong mga alaga, Nick. Tingnan mo ang talas ng ngipin ng mga pirana. Tikman mo ang walagi mong kamatayan. Mahigit ng 1 buwan nang nailibing sa fish pond na to si Nick. Ay, ako na ang nagsusolong may-ari sa lahat ng mga ari-ari ang naiwan niya. Kaya matapos ako mag-celebrate, didispatchahin ko na ang mga pirana. Para kung sakali, walang maging ebidensya laban sa akin. Kung ang mga pirana ang pinakamabagsik na uri ng isda, ang lason sa botelyang ito ang pinakamabagsik na uri ng lason na ibubuhos ko sa fish pond. Nadulas ako. Dahil ata to sa nainom ko, nawalan ako ng balanse. Mahulog ako sa fish pond. Ang mga pirana. Bago pa sila malasang lahat, nagluksuan sila sa ibabaw ng tubig. Naguunahan silang dumalungon at umatngat sa akin. Napakaraming pirana umangat sa buong katawan ko.